Low Pressure Area Outside Philippine Area of Responsibility o PAR, hindi inaasahang maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Malalakas na ulan tuloy-tuloy sa Luzon, Visayas at Mindanao. La Nina, opisyal lang confirm. Tag-ulan magtatagal hanggang 2026. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito ang update sa ating balitang panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang trap na nagpapaulan sa malalaking bahagi ng bansa at ang opisyal na kumpirmasyon ng La Nina na magpapatindi sa mga ulan sa mga darating na buwan. Kaya huwag kayong aalis, manatiling nakatutok para malaman natin kung saan posibleng umulan at gaano kalakas ang epekto ng La Nina sa ating bansa. Mga kababayan, ayon sa DOST Pag-asa, ang low pressure area o LPA-10D ay patuloy na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngayong araw ng Sabado, October 11, 2025, sa ngayon, mababa o unlikely ang posibilidad na ito'y maging isang bagyo sa loob na susunod 24 oras. Pero mga kababayan, kahit hindi pa ito ganap na bagyo, ang trough o buntot ng low pressure area o LPA ay nagpapadaloy ng malalakas na pag-ulan at kaulapan na apektado ang central at southern Luzon, habang ang southwesterly wind flow naman ay patuloy na nagpapadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. At para sa ating forecast weather, ngayong araw sa lugar ng Visayas, Mindanao at Palawan, ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang sanhi nito ay southwesterly wind flow, hanging amihan. Ang epekto nito ay posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Metro Manila naman, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at kulog at may pagkidlat. Dulot ito ng trough ng LPA o buntot ng low pressure area. Ang epekto nito ay posibleng flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. At sa natitirang bahagi ng Luzon, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated thunderstorm. Ang sanhi naman nito ay localized thunderstorm. Ang epekto ay posibleng pagbaha sa mga lugar na madalas bahain tuwing may biglaang malalakas na pag-ulan. At para sa ating wind and coastal waters, extreme northern Luzon, ang hangin ay katamtaman mula hilagang silangan hanggang silangan na may alon na katamtaman na mula 1.2 hanggang 2.1 metrong taas. At sa iba pang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula timog kanluran hanggang timog silangan at may alon na banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. Sa mga kababayan nating mangingisda, kung plano ninyong pumalaot ngayong weekend, siguraduhin munang updated sa inyong mga taya ng panahon. Iwasan ang pumalaot kapag may madilim na kaulapan o bigla ang bugso ng hangin. Kahit manayad ang alon, delikado pa rin kapag may thunderstorm. At para sa ating tala ng temperatura, may minimum temperature na 24.2 degrees Celsius na itala alas 5:30 ng umaga at may maximum temperature na 29 degrees Celsius na itala ng alas 12 ng tanghali. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5:47 AM at lulubog naman ito sa ganap na 5:39 PM. Mga kababayan, kumpirmado na ayon sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa ang Climate Monitoring Section, nasa La Nina phase na ang Tropical Pacific Ocean. Noong August 2025, nagsimula ang paglabig ng karagatang Pasipiko at nitong Setyembre ay umabot ito sa threshold na negative 0.5 degrees Celsius sea surface temperature anomaly na opisyal na batayan ng La Nina. Anong ibig sabihin nito? Ang La Nina ay nagdudulot ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa bansa, lalo na sa eastern section gaya ng Bicol, Eastern Visayas at Caraga Region. Inaasahang tatagal ito hanggang Pebrero 2026 ayon sa climate models. Kung napapansin ninyo, halos kada araw may ulan at tila hindi pa tapos ang tag-ulan. Yan nga po ang epekto ng La Nina. Mas marami tayong aasahang bagyo o low pressure area o LPA sa mga susunod na buwan. Kaya importante na maging handa. Siguraduhin din na malinis ang mga kanal at ready ang emergency kit at may early warning system ang inyong barangay. Kung titingnan ang latest satellite image,
mapapansin natin ang malawak na cloud band na bumabalot sa Luzon hanggang Mindanao. Ito ang trough ng LPA o buntot ng low pressure area, parang tail na bagyo na nagdadala ng moisture. Samantala sa West Philippine Sea, may bahagyang paggalaw ng hangin na posibleng maging susunod na low pressure area o susunod o LPA sa mga susunod na linggo. Pero sa ngayon, wala pang direktang banta ng bagyo. So mga kababayan, walang bagyo, hindi ibig sabihin na ligtas na tayo sa ulan. Ang bansang Pilipinas sa may ganitong sistema o trough, wind low at thunderstorm line, yan ang madalas magdulot ng baha. Kaya laging alerto. At para sa ating pagtaya sa mga susunod na araw, ngayong araw ng Linggo hanggang Martes, uulanin pa rin sa malalaking bahagi ng bansa dahil sa trough at southwest wind blow. Sa kalagitnaan naman ng Linggo, posibleng humina pansamantala ang ulan pero muling lalakas sa darating na Biyernes kapag may bagong low pressure area sa Philippine Sea. Ang temperatura ay mananatiling malamig sa umaga at maulap naman sa hapon. Magandang balita para sa mga magsasaka, sapat ang moisture para sa pagtatanim pero huwag kalimutan ang drainage system para iwas peste at overflooding. At narito ating public reminders, mag-i-alerto sa biglaang pag-ulan, huwag kalimutang i-check ang mga babala mula sa DOST Pag-asa at lokal na DRRMO o NDRRMC. Iwasan ang mga ilog, bangin at landslide prone areas. Ang ulan ay biyaya pero kapag sobra, nagiging banta. Kaya sama-sama nating bantayan ang panahon dito sa Pilipinas weather ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto, ingat tayong lahat.